salamat sa inyong bisita rin po ngayong gabi. Alright. Ito po yung report ng ating anak sa Angeles. Yung sa akong bato, Bible Church. Okay, Sunday morning, attendance adult. And young people, 20. Amen? Kids, 12. Visitors, 6. Professional salvation, 6. Amen? Kaya ang attendance ay 38. Ayan umaga. Offering ay 24,000. 2,400. Amen? Mabubuhay na si Brother Marvin to. Kaya talagang tutulungan natin sila. Amen? Amen? Tutulungan natin. No? At ngayong pong hapon, naman, kung nakakapagpira sila ngayon. Attendance, ngayong hapon, young people na ito, 19, ang bisita, 6 ulit. Amen. Mga bata, 21, ang tumanggal sa Lord, ay 6 ulit. Amen. Okay. Mga attendance, 46, at ang offering, 4 million. Ang offering, 485. Amen. Meron na si Marvin na pang shakings. At nakakatuwa, sa bagat yung kung naturuan ng Ate Pin, yung tayo nagpunta na mula nang nagpuntahan niya, hindi na nag-a-absent. Kung si Sister Rachel, nanay siya. Okay, dumala ng umaga, nung hapon, kasama yung anak. Tapos ay, ngayon, kung dumagalaw kasama yung anak at kasama yung mga apo. Kaya, ating tuloy na pray natin gawain ko sa angin. Maging yung gawain ko ng Padre Cristo ay, magkano ba ako? Ang service nila ay 3 times, no? Kasi hindi sila magkasya sa lugar. Kaya yung umaga at ay 2 service ang ginagawa nila. Of course, dahil sila ng pamilya, at talagang kailangan nila ng malilipatan mas malaking lugar. Kaya pastor, hindi ko kayo nang-invite kasi pag nagpunta kayo, wala kayong maparadahan. Kaya pala ang service point dito sa Taguig, ang parking mo sa Globe, sa BGC. Kaya napaparada ko sa BGC, kung nag-aksya ko sa kanila. Kaya pwede po, sabi ko sa Division, siguro kahit sa Pateros ka, makakuha ng lugar sa Pateros, hindi naman siya mag-member sa Pateros. Alright, tapos, blessing sa atin, yung ating pong anak sa Lumban, pinakita ko yung TV, nakalas kasi ano doon? Okay, ito po ito. Okay, tuwing congregation singing, di nagpapiano, di nagtataka tayo sa likod. Alright? Kasi bawat isang kanta, iba yung taga-piano. Dapat sila nagpapalit. At bukod doon, at nung kaya sa sinulit, bukod doon, nag-aaral po sila ng barinig. At yung plano ko dito, sila yung mag-umpisa. Di ba paano ko nagkaroon ng rondalya? Amen? Amen? Rondalya. Parang may talapyaan. Pero hindi ito eh. Dito, meron din yung lugar na upuan. May nagbabayo din sila kahit 4 o 5. O meron sila na pumapayos na. Gitara, dalawa. Kung makuling ba? Kasi sigasin ko yung mga bata ko. Kaya sabi ko, nakaka-bless ang gawain ng Panginoon. Amen? Pinagpapala tayo ng Diyos. Okay, kaya talagang anong ating gagawin? Magtapat tayo sa Kanya. Okay? Talagang ipakita natin, Lord, without you, we can do nothing. Lahat ng ito ay gift ng Diyos sa atin. Kaloob, biyaya. Okay? Nabibisita si Morgo. Nasa si Morgo. Yung taga sa atin niya. Dito lang sa kabila. Salamat sa inyo. Alright, at sino man? Ibisita rin si Brother ninyo? Brother Ori, taga saan siya? Yun, Mr. Rosebud. Okay, good. Salamat, taga sila. Okay, no. Ano mo po kayo bago? Luke chapter 18. Agad ng Lucas, kapitulo 18. Luke chapter
18, dadalhin ko kayo sa isang napaka-familiar na talata sa atin. Isang familiar talata at ganun pa man, bagamat familiar, nagpapasalan kasi bakit ito yung ating talagang mahigpit na pangangailangan sa kasalukuyan. Okay, Luke 18. Alright, nandiyan na kayo? Luke 18 and verse number 1. Ready? Nandiyan na kayo? Ready? Basa. And he spake a parable unto them to this end, that men always to pray and not to faint. Dakilang Diyos, sabi nga ma, salamat po sa iyo sa ito. Salamat sa iyo sa magandang panahon kung dinudulot mo. Salamat sa iyo sa iyong mga pagpapala na ibinibigay, ginagawa sa mga ministeryo nito na ipinagkakiwala mo po sa amin. Lord, I pray na lagi mo kami matagpuan, na nagtatapat sa iyo, nagmamahal, nagmamalasakit sa mga ipinagkakiwala mong ito sa amin. Patuloy kong dalangin kami ang partisipasyon ng lahat ng miyembro sa mga ministeryo nito na iniatang mo po sa amin. Nalubos namin naman pinaniniwalaan na lahat ay nagagawa lamang namin sapagat ikaw ang siyang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa iyong mga abang lingkod. Lord, tonight, I pray na ang mensaheng ito ay magdulot pa po ng karangalan po sa iyo. Madakila ka pa namin. Masamba ka pa namin pag magawa pa namin ang nais mo sa aming pong buhay at sa gawain ito ng Calvary. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Now, ito yung ating mahigpit na pangangailangan sa kasalukuyan. Ano yun? To pray. Are you with me? Ano yung ating mahigpit na pangangailangan sa kasalukuyan? Kalagay ka ba? Dito, to pray and not to faint. Alright? Now, ito, of course, alam natin na ang Bible ay nung isulat ito talaga ay wala itong chapter and verses. Tama? Tama? Wala itong chapter and verses. Ito po yung dire-diretso. Okay? At yun lang talagang mga Bible scholar at talagang naglagay ng mga chapter and verses para maging komportable at maliwanag natin kung mabasa. Magkano pa ba? Wala problema. Okay? Ang ibig ko na sabihin mo itong chapter 18 verse number 1 ay conclusion nung chapter 17. Alright? Ano na sa chapter 17? Ang chapter 17, tumutukoy sa mga huling kapanahunan bago dadating ang ating Panginoong Kristo. Are you listening? Ang chapter 17 ay tumutukoy sa huling kapanahunan at ano ang mga kaganapan bago dumating ang Panginoon. Okay? Ngayon, ano ba yung kaganapan o itsura ng mundo na daratnan ng ating Panginoong Kristo? Alright, okay. Ito yung example. Alright, chapter 17 and verse 26. Andiyan kayo? Ready? Pakibasa. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Kita mo? Ano ito ang mundo bago dumating ang Lord? Katulad ng panahon ni Noah bago ang baha. Amen, Jesus? Amen? 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 So ba yung kasamaan ng mundo? At ang nakita ng Lord, ang tanging solusyon is what? Gunawin ang mundo. You see? And not only that, binagit ng Panginoon, ano ang ginagawa ng mga tao bago gunawin ang mundo? 27, anong ginagawa nila? 27, pakilabas, kumakain sila, umiinom, nagkaasawa, at nagsisipag-asawa until the day that Noah entered into the earth and the flood came and what? Destroyed them all. Iwanag ba? Elizabeth, walang anumang palatandaan na gugunawin ng Diyos ang mundo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Walang nakita at anumang palatandaan. Ganun din, ang pagdating ng ating Panginoon, walang sign. Yung paano niya siya? Walang sign. Any moment, maaaring manag ang ating Kristo Jesus. Kunin lahat ang nanalig at hatulan lahat ng nag-reject sa kanyang Ebanghelyo. Amen siya? Kaya nga, kung mayroon naman talagang blessed na tao, wala iba kundi lahat ng kamunggap sa ating Panginoon.
Huwag mong sukatin ang blessing ng Lord sa pera. Wag. Sa mga career, wag. Lahat ng yan, iiwan mo kapag dumating na ating Panginoon. Okay, ang mahalaga, naligtas ka, nakakilala ka sa Lord, at ang lahat ng pamilya nasa Panginoon din. Okay, this verse 28, anong pang itsura ng mundo? Bago dumating ang Panginoon, 28, natin na kayo? 28, ready? Likewise also, as it was in the days of what? Lot. Tulad din ang panahon ni Lot. Kumakain sila, umiinom sila, namimili sila, nagbebenta sila, nagtatanim, nagtatayo. Verse 20, but the same day that Lot went out of Sodom, ano nangyari? Okay, nagpaula ng Panginoon ng apoy at asukay mula doon sa langit at ginunaw silang lahat. Nakita niyo po yan? Amen? Ba't ano ang itsura ng panahon ni Lot? Talamak immoralidad. Amen? Lahat halos ng lalaki sa Sodoma ay Gomorrah, puro bakla. Are you with me? Kaya sabi ko, I never na mag-apologize ako sa mga bakla niya. You see? Kinapapodan sila ng Panginoon. Pero may pag-asa pa silang maligtas. Okay? Kung sila lang talaga yung magsisisi, at mananampalataya sa ating Panginoon Kristo, maliligtas sila at babaguhin sila ng Diyos. Alright? Ang problema sa Sodom and Gomorrah during that time, di ba? Bagaman binigyan ng pagkakataon, gusto pang gahasain yung dalawang anghel ng Diyos. Amen. Are you with me? Amen? 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 O sino yung dalawang lalaki? Angel sila. Di ba? Okay. At kanilang sinabi, Lord, lumabas ko rito, gugunamin ito ng Lord, hindi ba? Kami pinadala ng Lord upang aming tingnan talaga. Baka makatagpo pa ng matuwid. Para wag mo na kaya wala talagang natagpuan. Silot lamang. Paliwanag ba? Ginunan sila ng Lord. And ang masakit dito, yung asawa ng Lord. Di ba? Nakalabas na, napahamak pa. Bakit? Paliwanag. Hindi nanampalataya yung asawa nito. Kaya anong bili ng Panginoon? Sa tuwi-tuwi na pag-uusapan ng gospel, sa tuwi-tuwi na pag-uusapan ang nalalapit na pagdating ng Lord, ng Panginoon Kristo, verse 31, verse 32, pakilakas ka? Remember Lot's wife. Anong ibig sabihin? Napag pinag-uusapan ng kaligtasan, kapag pinag-uusapan niya yung last days, kapag pinag-uusapan niya napipintong pagbaba ng ating Lord, bakit alam mo siya ng remember Lord's word? Bakit? Okay, anong meron? Sino ba yung asawa ni Lot? Listen carefully. Sino ay pamangkin ni Abraham na kaibigan ng Diyos? Are you with me? Amen? Amen? Okay. At si Mrs. Lot, ay tumilang kasama ni Abraham at laging nakakausap ni Abraham. Ang ibig sabihin, huwag mong akalain na sapagkat ikaw ay galing sa pamilya ng Christian, ay Christian ka rin. Huwag mong akalain na sapagkat ang iyong magulang naman manggagawa sa church, ay manaligtas ka rin. Remember those words. Okay? Si Mrs. Lot, maraming beses siya na nakakita ng kabanalan, patotoo, at pangangaral ni Abraham ng Word of God. Pero hindi siya naligtas. Dapat maliwanag, di ba? Amen? Hindi siya naniwala. Nagugunapan ng Lord ang Sodom and Gomorrah. Sabi ng Lord, huwag kayong lilingon. Lumingon siya. Ano yan? Naging haliling na siya. So remember Lord's word. Ikaw ba talaga'y ligtas? Ikaw ba talaga'y tumanggap sa Panginoon? Ikaw ba talaga'y may buhay na wala? Ang pangalan mo ba ay talagang totoong nakalagay sa Book of Life? Are you sure? 100%? Naligtas ka at sa heaven ka pupunta pag namatay ka? Remember God's word. Marami siyang alam. Marami siyang alam. Are you with me? Now, listen, bakit sinasabi, ito yung sitwasyon ng mundo ngayon. Karamihan ng mga churches, sabi ko kanina sa lupa, karamihan ng churches, they don't care kung nasa Bible ang sinasabi ng pastor.
They don't care kung biblikal ang ginagawa nila. They don't care kung ang doktrina nila ay nasa Bible na. Ang mahalaga sa Christ, emotion. Are you with me? Nalulungkot ka, binanggit ko kayo. Meron kaming gawin, binanggit ko kay Dina. Meron akong naging gawin na mag-asawa sa duha. No? Okay, tinanong ko talaga, okay, paano ba si Toto, tsaka si Jude? Okay, are you sure, Toto, Joy, na pag namalay ka, lalagay mo naman, hindi ko po alam. Tumanggap sa Panginoon. Sana sinabi yung nanay, ang tinanong ko ay pastora sa Bicol. Pero napaagin ko. Kaya lang, naka-attend, tumanggap, nakakita na akala ang problema, mas at home pa rin sa puro praise the Lord, hallelujah, wala na ng kaligtasan. Kaya di ba dito? Sabi nga ng Bible, sa mga huling araw, di ba? Okay? Hindi nila gugustuhin yung sound doctrine. Bakit? Pero na silang anong kasing 18 years. Ang gusto nila is what? Yung binubola sila. Kaya nga isa? Now, matapos ipakita ng Lord, ito yung itsura ng tao. Sa huling kapanahonan. Are you with me? Amen? Having a form of godliness but denying the power thereof. Paliwanag ba? Amen? Anong form of godliness? They go to church. May Bible din. Nagpe-pray din. Nagpe-praise the Lord din. Having a form of what? Godliness. Nag-worship din. Having a form of God but denying what? The power thereof. Anong power? The Word of God? The Holy Spirit? Amen? Ano ba yung power? The gospel. Amen isa? Kaya nung ipakita lahat ng ito, sabi ng Lord, always to pray and to faith. Amen isa? Idagdag pa natin ang nagaganap sa paligid natin. O di ba nagto? Idagdag pa natin itong mga itsura ng ating government. Ito mga tapat na bahala yan. Amen? Idagdag pa natin ang gaya nagaganap sa kapitbahay nating bansa, laban sa Cambodia at Thailand. Are you with me? Amen? Idagdag pa natin yung nagaganap sa Middle East. Idagdag pa natin yung nagaganap sa UK, sa Germany, sa European country na talaga ang plano nila siya makanker ng Islam. Ano sila magawa? Ang nakikinig, nasusunod niyo ba yun? Ang nakakalungkot yung mga patriotic na mga British. Wala na, ibang-iba lang ito ng ating lugar. Nanonood, para itong Pakistan, para itong Afghanistan. Nakikinig sa akin. Hindi na kailangan girahin sila. Okay. Sabi namin ng mga UK na kami mga British, as of now, mula nun, dalawa ng anak, sila kung mag-anak, 5. Are you with me? Bawat mag-asawa, 7, 2 siya, talagang mas higit sila nakakarani nila. So pray and not to fail. Kaya, Christian today is either to pray, to faith, or to faith. Kaya nga, anong gagawin mo? Manunupay ka o mananalangin ka? Kaya sa ganitong kapanahonan, ano ang ating mahigpit na pangangailangan? Pakalakas nga, to pray and not to faith. Amen? A life-changing prayer. Okay? Yun ang ating kailangan. A life-changing prayer in times like this. Yun ang ating title ng gabi. A life-changing prayer in times like this. Okay? Prayer na may power na baguhin ka.
Habang nanalangin ka, prayer na may power na bumago din ang buhay ng tao. Okay? It's a life-changing prayer. Kaya ito yung ating pagkasabi. Now, ano bang ibig sabihin ng life-changing prayer? Okay? Ano bang ibig sabihin ito? Number one. Notice verse number one. Balagin niyo po. Ano sabi ng Panginoon? And He spake a parable unto them to this end, that men of what? Always to pray. Okay? So number one, what is a life-changing prayer na kailangan natin sa ganitong klaseng kapanahon? A life-changing prayer, number one, it is a persistent prayer. Persistent prayer. Ito po yung prayer na nagpapatuloy ka. Kahit hindi mo pa nakikita yung kasagutan ng Panginoon, hindi ka tumitigil. Patuloy kang tumatawag sa Kanya. Alin na si person? Ano yung isa? Persistent also means what? Nagpupumilit ka. No, Allah, sa pagkakala mo, na wala namang masama sa hinihingi. Wala pang kasagutan. Wala ka pang nakikita na magandang nangyayari. Pero sa kabila ng lahat, hindi ka humihinto. Isang isa, kung meron man mahigpit na pangailangan sa kasalukuyan tayong mga Krisma, ay life-changing prayer. And what is a life-changing prayer? Pakalakas ka? Persistent. And merong pagpapatuloy. Hindi ka humihinto. Alright? Ito yung command ng ating Panginoon. Okay? That men always to pray. Alam niyo, talagang hindi ka makakakita kaagad ng answered prayer if you are not persistent. Pagin ka sa akin, if you are not persistent, hindi ka agad makakakita talaga ng kasagutan. Okay? Okay, be persistent. Be persistent. Ipaabot mo lahat ang iyong kabigatan, anumang pangailangan meron ka. Ipaabot mo sa Panginoon. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Huwag kang na-open, huwag ka pinanghihinaan ng loob. Alright? The Bible says that they always to pray and not to faint. Notice verse number 2 to number 6. Tingnan po rin nyo. Bakit po sinabi na karamihan sa prayer ay hindi talaga nasasagot? Ang dahilan, they are not persistent. Wala silang pagkapatuloy. Alright? Notice verse number 2 to number 6. Nakikita niyo po? 2 to 6, sabi ng Panginoon, there was in a city a judge. Tignan niyo po yan? Meron tayo tagalog yan? Okay. At itong hukom na ito, anong klaseng judge ang nasa kanilang lugar? Anong klaseng tao ito? Masamang tao siya. Masama siyang tao. Judge siya. Bakit nasabi yung masama? Sabi ng Bible, hindi siya natatakot sa Diyos at hindi niya ginagalang ang sino ng tao. Tika mo? At doon sa siyunan na yun, verse number 30, meron namang isang wito. At itong witong ito ay lumapit sa hukom at sabi, ipaghiganti mo ako sa mga umaaway sa akin. Marahil kinukuha yung gamit niya. Marahil inaabi siya. Sabi niya, hukom, ipaghiganti mo ako. Ipaglaban mo ako. No? Okay? And number 4 sa Bible, and you would not, yung hukom, hindi tumutugon. Hindi tinutulungan ng judge. Okay? Pero pagkatapos ng lahat, sabi ng judge, bagamat ako ay walang takot sa Diyos at wala akong iginagalang na tao, ganun pa man, itong babae ito ay natutrouble ako, kinukulit ako, mayat-maya narito, mayat-maya dumadaing sa akin. Baka ako'y mapagod na. Okay? Kaya ang ginawa niya, tinulungan din niya sa panumuli. Nang anong mensahe? Sa verse number 6, pakalakas na, and the Lord said, hear what the unjust judge said. Ay, ibig sabihin ng Panginoon kung itong judge nito, bagamat masama, napahinuot ng wito, how much more ako
na inyong Ama na sa langit ang hindi tutugon kung kayo lang ay talagang magiging persistent sa pagtawag sa akin. Okay. So, Christian, kailangan mo sabi, pray and not to fail. Are you listening, Christian? Tayo, Christian. Prayer is to be an attitude of life. Pagkatalas na? Now, ano yung attitude? Ano yung sabihin ng attitude? No? Okay. Ano man ang maganap, run in your present prayer closet and pray. Ano man ang mangyari? Di ba attitude is the emotional? Attitude is what? Attitude is a mental and emotional response sa mga nagaganap sa iyong paligid. Nakikinig ka sa akin? Ano ang inyong attitude? Attitude is our what? Mental and emotional response to the circumstances of life. Madalas, yung nagaganap ay hindi mo control, wala ka nang magagawa. Hindi mo na kayang baguhin ang mga nangyayari. Maliwanag ba? Pero ang tanging mo naman kayang baguhin is what? Yung attitude. No, ganun din sa prayer. Ano man ang mangyari, masaya ka man o malungkot, anong kailangan? Lakas. Pray and not to fail. Maliwanag ba? May sakit ka man o marusok ka, anong kailangan? Pakilakas. Pray and not to fail. Maliwanag ba? Napopromote ka nun sa trabaho o napag-iiwanan ka, anong kailangan? Lakas. Pray and not to fail. Be persistent. Keep on praying. Ano man ang mangyari? Amen? Sapagat buhay ang ating Diyos. Amen? At ang ating Diyos ay lubhang nagmamalasakit sa atin. Don't forget that. Casting all your cares upon Him, for He what? He cares for you. Pinagmamalasakitan ka niya. Inibig ka niya. At siya namatay sa krus ng alang-alang sa iyo. Kung yung buhay niya hindi niya pinagkain, ano pa kaya yung mga bagay-bagay lamang sa mundo ito? Amen? Ano kailangan lang? Be persistent. Pray and not to fail. Okay. Always to pray. In Psalms 43. Psalms 43. Tinan niyo po. Okay, Psalms 43 and number 5. Alright, andyan na po kayo? Okay, kayo po lahat, ready? Why art thou cast down, O my soul? Lagi po yan? Bakit ka nanulupay-pay? Lagi po yan? Oh, okay, and then what? And why art thou what? Disquieted within me. Bakit ka nanulupay-pay? Bakit ka natutulala? Bakit ka napapagana? Ano sumunod? Ano sabi niya sa kanya sarili? Hope in God. Umasa ka sa Diyos. Okay? For I shall yet praise Him, who is the help of my countenance and my what? My God. Kita mo? Prayer is to be an attitude of what? Prayer is to be what? Attitude of God. Ano man ang mga pray and not to fail. Ito yung maging lagi mong response sa mga nangyayari sa iyong paligid, maging sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Always to pray and not to fail. Okay? So what is a life-changing prayer? Persistent. Pangalawa, a life-changing prayer is what? Number 2, humble. Una, persistent. Pangalawa, humble. Nagpapakababa ka. Tama ba ako? Nagpapakababa ka sa Diyos. Hindi ka nagmamagaling sa Kanya. Okay? Hindi mo tinitignan ang sarili mo that you are better than other. Hindi mo tinitignan ang sarili mo na mas banal ka, siya masama. Humble. Hindi mo tinitignan ang sarili mo na magaling ka, matalino ka. Hindi mo tinitignan yun. Okay? Batid mo sa iyong sarili na lahat ng meron ka, natanggap mo lang mula sa Diyos. Kinaawaan ka lang. Kinahabagan ka lang. Batid
po sa Israel na wala kang pwedeng pagmalaki sa Kanya. A humble prayer. Okay? Yun yung life-changing. Amen, you see? Oh, you see? Bumabago una-una ng iyong pagkatao. Pangalawa, may power to change the lives of others. Okay? Persistent in what? Pangalawa, humble. Notice verse number 9 to verse 14. Sabi ng Panginoon, may dalawang lalaki na pumasok sa templo para manalangin. Tingnan po, Luke chapter 18. Luke chapter 18. Luke 18 and verse number 9. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were what? Okay, itong mga tao ito, ang tingin nila sa sarili nila, matuwid sila, at kanilang inaalipusta yung iba. Okay, sa verse number 10, dalawang lalaki ang pumasok sa templo para mag-pray. Yung isa ay Pariseo at yung isa ay what? Maniningil ng buwis. Okay? Nakatiyo po? Sabay silang pumasok sa templo. Tama? Pumasok silang sabay sa templo para daw pagkano nila. Magpe-pray sila. Magpe-pray. Okay? Then notice verse number 11. Yung Pariseo, ano yung Pariseo? Ang Pariseo ay what? Pinuno ng relihiyon. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Religious leader sila. Okay? Ma-influensya. Iginagala. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Estricto. Sila ba'y napaka-estricto sa mga law ni Moses? Alright? Sila po yung mga tao na pag naglalakad sa palengke, nilikuhan, binagdasan. Nakikinig sa akin? Sila po yung mga tao na naglalakad na yung mahabang damit. Nakaganito. May libro rito, madarami, na nakatali dito. Nakikinig ako, nakikinig mo? Meron silang mga libro, nakatali dito. Alam mo yung laman? Yung 10 Commandments. Alam mo sila dito? Kulong naman siya, dahan-dahan. Okay? Meron silang, holier than thou attitude. Amen. Are you listening? Now, verse 11. Tingnan niyo yung prayer ng Pariseo. 11. Basahin mo sa kalong. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin pakalakas sa kanyang sarili. Pag nag-pray tayo, paano tayo nag-pray? Sa Diyos. Bakit ito? Sa sarili. Tingnan mo na. Alright. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng iba. Nakita na nga? Lord, salamat, hindi ako gaya ng iba. Manlulupig, liko, mapangalo niya, hindi man lang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Tinutuko niyo yung tax collector sa kabila, verse number 12. Ano ba sabi niya sa number 12? 2 times akong nagpa-fasting weekly at nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan. Alright? Datapwat ang maniningil ng buwis. Yung Pariseo, kilala siyang may kabanalan daw, stricto sa kautusan. Yung maniningil ng buwis, kilala naman siya talagang masamang tao. Manlulupig. Okay? Mandaraya. Okay? Pero sa oras nito, yung maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo at ayaw na itingin ang kanyang mata sa langit sapagkat nahihiya siya sa Panginoon. Ano na ang sabi niya? Kundi kanyang dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, pakalakas, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Nakatinig po yun? Yung Pariseo, ang kanyang prayer what? Punong-puno ng pagmamataas sa Diyos. Ang tingin niya, siya'y righteous. Ay ito naman maniningil ng buwis, inamin niya, Lord, mahabag ka, ako'y isang makasalanan.
this, verse number 14. Pakalabas ng 14. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang tao ito, yung mga hinihingil ng buwisa, at wag, inaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa. Tatapot ang nagpapakababa ay siya kanyang itataas. Nakita nyo? Malapit ang puso ng Diyos sa isang taong broken ang puso at nagpapakababa sa kanyang. Okay? Kaya number 2, what is a life-changing prayer? Yung pangalawa, a humble prayer. A humble prayer. Listen carefully. You must come before God in humility. Ito po yung nais ng Lord, na tayo kapag lumalapit siya, meron tayong pagpapakababa. Okay? Meron tayong pagpapakababa, wala tayong pagpapalaki. Okay? Listen tayo mo, listen ha? Huwag natin nakalimutan po, the only reason, the very reason kung bakit tayo tinanggap ng Diyos is sapagkat dahil sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Huwag mong kakalimutan yun. Maliwanag ba? Maliwanag ba? The very reason kung bakit naritas ka ay dahil kay Kristo, hindi dahil kung sino ka. Amen. Don't forget that. We are accepted in the beloved. You follow me? Follow me? Ano sabi ko? We are accepted in the beloved. Sino yung beloved? Si Kristo Jesus. Siya yung righteous. Tayo unrighteous. Pero tinanggap natin siya. Dahil dito siya ang nakikita ng Ama sa atin ngayon. Be humble for God. Lahat tayo naligtas lamang by the grace of God. Be humble. Alright? Take notice, ano po? True humility exalt Christ, not self. Okay, pakibasa nga? True humility is what? Yes, ang tunay na nagpapakababa ay si Jesus ang kanyang itinataas, hindi ang kanyang sarili. Alright? Kaya you must come before God in humility. Alright? So tonight, ikaw ba'y ligtas na? Sigurado ka ba talaga pag namatay ka, lahat ng punta mo? Natanggap mo na ba yung buhay na walang hanggan? Sana hindi mo inaari na hindi ka naman masama, hindi ka naman gumagawa ito, no? Huwag mong tignan yun. Sapagat ang lahat ay nagkasala. Ang magsabing wala sa kasalanan, dinadaya niya yung kanyang sarili. Ginagawang pang sinungaling ang Diyos. Amen? Repent. Be humble. Tanggapin mo makasalanan ka. Amen? Huwag mong ipagbayabang, huwag mong maging katuwiran yung nagistan mong relihiyon. Walang magagawa ang relihiyon sa iyo. Si Kristo may magagawa. Maliligtas ka. Magkakaroon ka ng buhay o hanggan. Manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka. Tanggapin mo siya dahil yung personal na tagapagligtas. Okay? A life-changing prayer is persistent. Pangalawa is what? Humble. Humble. Alright? Ephesians chapter 1 and verse number 6. Basahin natin po ito. Ephesians chapter 1 and number 6. Alright, tanya na po kayo? Efeso 1:6. I love to the praise of the glory of His grace wherein He had made us what? Accepted in the beloved. Si Jesus yung beloved. Alright? Ibig ng Diyos na lagi mong maunawaan at tanggapin na tinanggap ka ng Diyos hindi kung sino ka o ano man ang nagawa mo. Tinanggap ka ng Diyos dahil kay Kristo na minamahal ng Diyos. Amen. Siya ang dahilan lahat. Okay? Kaya be humble before God. Pangatlong dapat. Alright, verse number 13. Luke chapter 18 and verse number 13. Alright, sabi po ng ating Bible, yung tax collector na talagang masama, kilalang masama, alright, kilalang masama, ay umuwi ng bahay na pinapaging sakdal, na patawad, naligtas. Tama, di ba? Naligtas, pinapaging banal.
siya at na-just pinapag-isakdal siya. Bakit? Anong meron siya? Sapagat yung kanyang prayer ay life-changing prayer. Now, what is a life-changing prayer? Number one, persistent. Number two, number three, honest. Honest. Amen? Honest prayer. Naging tapat siya sa kanyang panalangin. Amen? Wala siyang itinatago. Inamin niya. Tinanggap niya. Ikinonfess niya, Lord, ako'y isang makasalanan. Makikita mo, no? Yung publikano, kung bakit pinapag-insakdal, ay sapagat hindi lamang siya nagpakababa, kundi pangalawa, naging matapat siya. Amen, sir? He is not only humble, but he was also honest. Amen, sir? Amen, sir? Be honest with God. Are you with me? Be honest with God. Okay. Sa tuwing ang nagkakasala ka, nagkakalawalaw ka, wala kang dapat sisihin. Huwag mong ipapatoy sa iyong pagkakamali mo sa ibang tao. Matuto kang tumanggap ng pagkakasala mo. Okay? Pag nagkasala, agad sorry. Amen? Lord, I'm sorry. Nagkasala ako. Okay? Isn't Christian? Don't try to convince God of your righteousness. Okay, narinig ko ba yan? Don't try to convince God of your what? Of your righteousness. Okay? Sa halip, be honest with God. Amen? Sabihin mo sa Kanya kung ano yung nagawa mong pagkakasala. Sabihin mo sa Kanya kung meron kang tao na napagkasalahan mo, na algabyado mo, na daya mo, na loko mo, o ano man. Nasaktan mo, o ano man. Ano yun eh? Amen? Listen, okay. Ito yung ating kailangan in times like this, a life-changing prayer. Amen? Tapat sa Diyos, unang-una, at tapat sa ating walang pinatapo. Sabi ng kawikaan, ang nagtatakip ng kanyang sala, hindi pagpapalain. Natapad yung naghahayag at tumakalikot, kahahabagan ng Diyos. Alright? Honest prayer. Honest prayer. Okay? Maging sa ating mga pinag-pray. Nakikinig ka sa ating message. Maging sa ating prayer. Be honest. Bakit mo hinihingi ito? Amen, Christian? Amen? Bakit mo sinasabing kailangan mo ito? Be honest. Tell God exactly bakit mo hinihingi yung isang bagay. Maging partner sa buhay, di ba? Maging mga partner mo sa buhay. Matuto ko humingi, young people. Huwag kang nakikinig ka kayo? Yabi mo, huwag kang nakikipag-relasyon sa hindi mo nakikita. Ano ba ito ba? Nadarani, nung tayo, alam nila, nung tayo nasa, ano tayo? Anong tawag doon? Sa wali pa, di ba? Problema ko nun sa niya, wife naman, yung mga ka-text. Nakikipag-relasyon, yung mga ka-text mo eh. Hindi ko akalain na ngayon, hindi na text mo eh. Hindi ka dyan. Ngayon, ka-video ko. Nagkaka-boyfriend, nagkaka-girlfriend, hindi nasa malayo. Ang tawag doon. Nakikipag-relasyon sa hindi naman kilala. Sabi ko, kaya natinig yung mga wife sa lumban, sabi ko, yung papagod yun, magaganda na. Hindi ba? Sabi ko, kaya yung mga binata, kapag kayo naman naghanap ka sa labas, at wifey, nagalagaan. Sasabihin ko naman sa mga taga sa labas, mga binata ka sa labas, kapag kayo naghanap sa labas,
Santa Cruz, sa Calvary lang. And isa, sa Calvary. Mga dalaga ko naman dito, mga dalaga ko dito, hindi mga binata doon. Kayo na lang, meron pa ko sa, ayun sa Angeles, maraming kita ko. Nakapag binakita. Amen? Huwag lang kayong nagmamadali. Ang gaganda mo nasa ano ko, hindi ba? Ano bang, para bang, ito sabi ko siguro kasi baka may mga kabarkada sa labas, yung mga boyfriend. Are you with me? Siya wala ka. Wag ikaw ang mamili. Ikaw ang pipili. Amen? Amen? Huwag kang mawala ng pag-asa. Pray and not to fail. Don't compromise. Paliwanag ba? Huwag kang makikipag-compromise. Alright? Ang ibig ng Panginoon sa iyo is what? Isang mabutihing banan ng partay din naman. May takot sa Diyos at tapat sa Diyos. Amen? Kasi kami ba siya, nag-aaral pa lang kayo. 10 taon pa kayo mag-aaral. Amen? 10 taon pa. Tapos ka, 40 ka na. Pray and not to think. Be honest. Any reason? Be honest with God. Okay? Of course, ito lahat, we cannot fool God. Hindi natin pwedeng dayan ng Panginoon. Alam niya ang laman ng ating isip, ng ating puso, sa lahat ng ating hinihingi sa Kanya. Ang ganito Christian, nais kang bigyan ng Diyos. Nais kanyang tulungan, nais kanyang palakasin. Ang ibigan niya ay makaiwag, matuto kang manalangin persistently. Amen? Anong pangalawa? Tapat. Pangatlo is what? Honest. Di pagpapakababa. Amen? Kasama na lang yung marunong kang tumanggap ng pagkakasala mo. Amen siya? Kasama na lang yung at itinutuwid mo yung naging mali mo. Wala kang sisisihin sino ba? Ha? Pang-apat. Luke 22 and verse 32. Okay? Kaya sa tabi nito, ating iman yung ating prayer life. Effective ba? Ha? Ang ating prayer life? Life-changing ba ang ating prayer life? Ha? Okay? Kapag tayo ba'y nag-pray, nakikita mo ba yung impact nito sa buhay mo at buhay ng iba? Ha? See? Life-changing. Ito yung ating kailangan sa panahon nito. Alright, pangapat. Luke 22 and verse 32. Luke 22 and verse 30, 31 and then 32. Diyan na po kayo? Tingnan niyo muna sa verse 31. 31, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But verse 40, but I have prayed for thee. Ito niyo po yan? Ito niyo? Sabi na Lord, okay, Simon Peter, si Satanas, gusto kanyang ibaksak na parang trigo. But, 32, pakalakas, but I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Alright? Gawin niyo po yung ganito, but I have prayed for thee. Nakita mo? Anong pinuhingan niyo? Pakalakas, pakibasa? Alright. Sabi ng Lord, Simon, ipinag-pray kita. Simon, ipinag-pray kita na huwag kang manghina. Listen. Number 4, a life-changing prayer. Number 4 is what? Intercessory
ikaapat na ibig sabihin ng life-changing prayer, pakalakas? Ha? An intercessory prayer. Ano yung intercessory prayer? Ito yung prayer na namamagitan ka para sa kapakanan ng iba. Ang prayer mo ay hindi lamang lagi sa sarili mo o pamilya mo. Nagpe-pray ka din sa ikagaganda at ikaayos ng ibang tao. Intercessory. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Madalas kasi, kung bakit walang answered prayer sapagkat ang prayer mo, puro pang sarili. Isang Christian, ibig ng Diyos, nagpe-pray ka rin para sa iba. Amen? Amen? Nabalita akong nag-milestroke yung ating member sa Lumba, Sister Deren Vernas. Inanos ko, ipinag-pray mo ba siya? Amen? Chief Captain Marvin, inaanas ko lagi, pupunta ng Angeles. Nandun mo na, ipinag-pray mo ba siya? Amen, isa? May mga member tayo ito, may hina katawan. Ipinag-pray niyo ba? Intercessory. Nabalita ako, may kagipitan na gano'n siya, pinag-pray mo ba siya? Amen? Yung mga nasa abroad, huwag sana, kapag prayer meeting lang natin mo binabanggit sa prayer, huwag sana. Sana, kahit kung sa iyong personal, kahit sa iyong natawag na individual, personal na prayer, sana lamang din sila ng prayer mo. Kasi, a life-changing prayer is not intercessory prayer. Okay? Ang definition, intercessory prayer is what? Is praying on behalf of others, asking God for their what? Needs and what? Well-being. Yung ikabubuti nila. Romans chapter 1, hindi po, Romans chapter 1. Nakita niyo po ito? Binanggit pa ng Panginoon, Peter, I have prayed for thee. Maganda, tama? Amen? Di ba maganda? Pakinggan. Pagod ninyo, pinag-pray kita. Amen? Amen, gusto? Oo. Panoorin, naman sa kanya, ay, pinag-pray kita. Amen? Nakaka-encourage. Amen, gusto? Iba to reason. Tayo yung pinag-pray. Bigyan ka ng Lord ng malaking lugar, ng malaking bata. Romans 1:9. Nandiyan po kayo? Romans 1:9. Tayo po lahat. Romans 1:9. Okay, ready? Basa. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayer, making request if by enemies, now and then I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Sabi ng Tagalog, bakit sabihin natin? Tagalog, sapagkat ang Diyos ang aming witness na siyang pinagdilingkuran ko sa aming espiritu, sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang pati na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin, intercessory prayer. Meron tayo mga bagong nakapagtayos. May mga tao na tayo sa lugar na uugong, duha. Diba? Sila ba, pinag-pray mo? Laman ba sila ng yung prayer? Philippians chapter 1, hindi po, Philippians chapter 1. Okay, Philippians chapter 1. Bandi kayo ng konti. Philippians 1:4. Nandiyan na kayo? Philippians 1:4. Tayo po lahat. Ready? Basa. Always, in every prayer of mine
intercessory prayer. Alright? Okay. Dinigit ko yung sa inyo minsan yung isang nanay doon. Nanay Belay. Belay, taga-Kalayaan siya. Dinigit ko sa inyo, isa na, talagang kala ko kukunin ng Lord, diba? Akala ko kukunin siya ng Panginoon. Bagong baptize. Nagpapatiz dito, yung kalong bakit ito? Kinala mo yun dito eh. Alam mo yun? Nakakatok pa, bagong, talagang kala ko kukunin siya ng Panginoon. Nag-iisa sa bahay. Sa araw, pinuntahan ko, wala sa bahay. Baka nakamulong din. Nag-pray ko yun, Lord. Bigyan mo pa siya ng buhay. Para kasi mo po siya. Patuwa ako. Nung isang lansanin, tumalo. Dati, ang lakad doon dati, pagka nung gano'n, alam mo yan. Gusto ko. Totoo yun. Ba't na sa mo, di ba? Hindi na siya nagano'n-ganon. Natuwa ako. Tapos tuwing tumatalo, may bisita pa. Intercessory friends. Okay? So don't forget this, when your prayers become more about others kaysa sa iyong sarili, you will find that God answer your prayer. Amen? Intercessory. Mag-pray ka rin ng kaligtasan ng ibang tao. Nakabasa ko rin sa article, na yung kanyang article, nakakahamon eh. Sabi niya rito, sabi niya ay, can you imagine, maraming tao sa paligid mo, hindi pa nakaranas na may nagpe-pray sa kanila. Ako niyo ba yung sabihin? Maraming tao sa iyong paligid, hindi pa nakaranas na may nag-pray na isang anak ng Diyos para sa kanila. Anyway, kaya magturo po kayo mag-pray ng kaligtasan ng iba. Sa trabaho mo, kapitbahay mo, kamag-anak ko, na ipag-pray mo na ba? Nabuksan ng Diyos ang Ebanghelyo sa kanilang tahanan. Pray for their salvation, safety, health, blessing, at iba, paglagong spiritual. Intercessory prayer. Alright? And lastly, Luke 22 and verse 40. Luke 22 and verse number 40. Alright, kanya na kayo? So kanina, sabi ng Lord, kay Peter, I pray for thee na huwag kang manghihina. At pag naka-recover ka na, palakasin mo naman yung iba mong kapatid. At sa verse 40, sabi niya kay lahat, and when he was at the place, he said unto them, pakalakas, pray that you enter not into temptation. Ang huli, a life-changing prayer is what? Preventive. Alright? Ano? Magsipanalangin kayo na huwag kayong magsipaso sa tukso. Alright? Ano yung panghuli? Na life-changing prayer? Preventive. Preventive. Panginoon, ayaw kong matukso. Iligtas mo ako. Nakikinig kayo? Panginoon, ayaw kong mahulog sa tukso. Ilayo mo ako. Amen, Bishop? Amen? Preventive prayer. Alright? Kaya, tonight, ikaw ba'y nagtatagumpay sa mga tuksong dumarating sa iyo? Mga tatay, nagtatagumpay ka ba sa mga tukso? Mga nanay, young people, nagtatagumpay ka ba? O lagi kang hulog sa tukso? Listen, a life-changing prayer is what? Preventive. Amen? Nananalangin siya, Lord, ayaw kong mahulog sa tukso. Ayaw kong magkasala.
laban sa iyo. And understand? So tonight, kamusta yung prayer life mo? Effective ba? May impact ba? Ha? May nagaganap ba sa buhay mo? At sa buhay ng iba? Kapag ka ikaw ay nananalangin? Kung wala, I'm hoping na sana ngayong gabi, nakita mo ang dahilan. Tayo na rin tumayo. At hayaan natin na i-revive ng Diyos yung ating prayer life sa gabi ito. Panginoon, I pray tonight na kami pagkalooban mo